Tumayo si Malkov upang lapitan si Douglas at mariing tinitigan ito sa mata. Hindi magawang sabayan ni Douglas ang titig ni Malkov. Naging makasarili siya at tilabag pa rin ang gang rules. Paniguradong kahit mismo ang kanyang namayapang ama ay magagalit din ng husto kapag nalaman ng mga kababuyan na ginawa niya na maaaring makasira sa ngalan ng buong gang. Nanumbalik sa kanyang alaala ang lahat ng kalokohang pinagagagawa niya na salungat sa alituntunin ng gang. Kasunod dito ay ang isiping magiging reaksyon ng kanyang ama kung sakali mang nabubuhay pa ito. Pinagsisisihan niya ng lubos ang mga ginawa niya. Nang mamatay si Randy, ay pinangako ko sa harapan ng kanyang puntod na ipapasa ko sa iyo ang tungkulin bilang isang leader ng Blazing Phoenix Gang. Kaya kita ginawang kanang kamay upang sanayin. Sambit ni Malkov habang mariin pa ring nakatitig kay Douglas. Pero dahil sa ginawa mo, kahit na maging leader ka pa ng nangungunang gang, wala nang gang ang kikilala pa sa'yo. Hindi umimik si Douglas. Nauunawaan niya ng husto si Malkov. Hindi siya normal na gang member, sa halip ay kanang kamay ng gang leader at nakatakdang maging leader sa hinaharap. Alam na iyon ng iba pang gang sa buong bansa. May mataas na respeto sila kay Malkov kahit na mga nangungunang gang, pero dahil sa ginawa niyang kahihiyang bagay, ay parang hinihila niya na rin pababa ang pangalan ni Malkov. Hindi lang yun, kundi ay pati na rin ang pangalan ng buong BPG na kung saan ay kasama ang kinalakhang niyang ama sa nagtayo at nagtaguyod nito. Tahimik lang na nakikinig si Zeus habang nakaupo sa sofa. Mas tumaas pa ang respeto niya kay Malkov. Base sa nangyayari, ay alam niya na kung anong kasunod na magaganap. Magmula ngayon, ay itinatakwil na kita sa Blazing Phoenix Gang. Mariin ang pagkakasabing iyon ni Malkov. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Douglas si Malkov, pero hindi ito tumutol sa naging desisyon nito. Mas gugustuhin niya pang tumira sa dog farm kasama si Norman, basta kabilang pa rin siya sa BPG. Pero kapag iniisip niya ang kahihiyang hatid niya sa gang, ay mas mainam na talikuran niya na lang ang pagiging isang miyembro ng BPG. Sumenya si Malkov sa tagapagsilbi dito. Lumapit ito na may hawak na suitcase. Nang buksan ito ni Malkov, ay naglalaman ito ng libo-libong pera. Muli niya itong isinarado at iniabot yon kay Douglas. Dalhin mo to. Makakatulong ito sa pagsisimula mo ng iyong bagong buhay. Tiningnan lamang ni Douglas ang suitcase. Pagkatapos ng ilang sandali, ay lumuhod ito sa harapan ni Malkov. Boss, muli ay humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Tinatanggap ko ng lubos ang kaparusahan ko. Pero, para mapatunayan kung pinagsisisihan ko ng hustong nagawa ko, ay hindi ko tatanggapin ang perang yan. At magsisimula ako ng bagong buhay nang ako lang. Pagkasabi nito, ay agad din namang tumayo si Douglas. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Dagdag pa nito. Pinagmasdan niya muna ang bawat gang members na nasa kwarto na para bang sinasabihan niya mga ito sa pamamagitan ng kanyang mata na huwag siyang tutularan ng mga ito. Nang dumako ang kanyang tingin kay Zeus, saglit itong nahinto. Bagya itong lumapit sa kanya. Paumanhin sa nagawa ko sa nobya mo. Kung gusto mo akong saktan ngayon, itatanggapin ko. Yumuko pa ng konti si Douglas upang tanggapin kung ano man ang gustong gawin sa kanya ni Zeus. Pinagmasdan lang ito ni Zeus. Gustong-gusto niyang gulpin si Douglas dahil sa ginawa nito kay Kina. Ang akala niya ay magagawa niya ito ngayon kung magmamatigas pa ito at magsisinungaling pa rin. Pero dahil sa pinarusahan na rin naman ito ni Malkov at hindi rin naman natuloy ang balak nito kay Kina, ay ipinagsawalang bahala niya na lang ang nangyari. Kaibigan ko lang siya at hindi ko siya nobya. Dahil sa tingin ko ay pinagsisisihan mo na rin naman ang gusto ang mga ginawa mo at binigyan ka na ni Malkov ng angkop na kaparusahan, ay mas mainam kung lilisanin mo na lang ang lugar na to at huwag ka nang magpapakita pa sa akin sa hinaharap. Sambit ni Zeus.
Hindi na tumugon pa si Douglas at agad na umalis ito. Nagtataka namang pinagmamasdan lamang ni Malcolm si Zeus. Base sa kung paano ito magsalita, ay parang mas mataas pang estado nito kaysa sa kanya. Biro lang ba sa binatang ito ang pagiging leader niya sa Blazing Phoenix Gang? Masaya ka na bata sa naging parusa nila? Sarkastikong tanong ni Malcolm. Dahil sa antingin din naman ng binatang ito ay mas mataas ito kaysa sa kanya, ay pabirong sinakyan niya na lang ito. Oo naman. Hindi ko inakalang, alam mo na pala dati pang ginagawa ng mga tauhan mo. Nakakapagtaka lang na ngayon ka lang gumawa ng aksyon patungkol dito. Sambit ni Zeus. Hindi alam ni Malcolm kung matutuwa ba siya o maaasar sa inaasta ni Zeus. Bakit pinanindigan na ng binatang ito na mas mataas ang estado nito kaysa sa kanya? Nasisiraan ba ito ng bayet kaya ganito na lang ito katapang na pumunta rito at makipag-usap sa kanya na parang matalik silang magkaibigan o matagal na silang magkakilala? Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang nagawa nitong patumbahin ng 4 na tauhan ni Douglas kaya kahit papaano humahanga siya rito. Pero gusto niya pa rin makita iyon mismo sa kanyang mga mata kung paano nagawa ng binatang ito na patumbahin sila base sa isinalaysay ni Douglas. Muli ay kinuha ni Malcolm ang kanyang pistol at itinutok ulit yun kay Zeus. Napakunot lang ang noon ni Zeus. Hindi ka pa rin pala tapos sa bagay na yan? Tanong ni Zeus. Baka nakakalimutan mo ang atraso mong pambubugbog sa miyembro ng aming gang. Wika ni Malcolm. Akala ko ba, malinaw na sa'yo na ginawa ko lang yan para protektahan ng kaibigan ko. Mali bang ginawa ko? Takang tanong ni Zeus. Muli niyang isinandal ang sarili sa malambot na sofa, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Nang buksan niya ito, ay nakita niyang ilang missed call ni Leon at may ilan din itong text messages. Binasa niya ang una at sinabi ni Leon na papunta na siya at may congratulations pa ito sa dulo ng message. Sinabi rin ito na may isasama itong mga tao na gusto niyang ipakilala sa kanya. Pagkarating niyo dito, ay dumiretso lang kayo sa 2 palapag. Nasa room number 6 kami. Pagka-send ni Zeus ay wala pang kalahating minuto ay nag-reply agad si Leon. On it. Mahinang natawa si Zeus. Sa tuwing may inuutos siya kay Leon, ay laging tugon lang nito ay on it. Mahigit 3 taon na rin silang hindi nakikita, kaya naman sigurado siyang mahaba-habang kwentuhan ang mangyayari mamaya. Nang muling iaangat ni Zeus ang kanyang paningin, ay nakita niya ang blankong ekspresyon sa mukha ni Malcolm. Hindi makapaniwala si Malcolm na talagang binabaliwala ng binatang ito ang buong pagkakakilanlan niya. Nasa tingin nito ay biro lang ang presensya niya sa harapan nito. Maging ang mga gang members ay asar na asar din sa inaasta ni Zeus. Naghihintay lang sila na senyasan sila ni Malcolm at hindi sila mag-aalinlangang gulpihin ng aruganteng binatang ito. Nasa alituntunin ng aming gang na kung sino man ang kumalaban o manakit sa bawat miyembro ng aming gang ay makakatanggap ng nararapat na kaparusahan. Wika ni Malcolm. Nananatili pa ring nakaangat ang kamay nito habang hawak-hawak ang pistol. Ano naman ang plano mong kaparusahan para sa akin? Tanong ni Zeus. Dahil sa 4 na miyembro ng BPG ang ginulpi mo, ay 4 na putok nitong baril ang tatanggapin mo. Saan mo gusto? Sa kaliwang paa o kanang paa? Inilipat ni Malcolm ang pagkakatutok ng baril sa binti ni Zeus. Mukha yata hindi makatarungan ng parusa mo sa akin. Pero kung yan ang desisyon mo, sige, ayos lang. Barilin mo pareha sa mga binti ko. Sambit ni Zeus habang kampante pa rin nakikipag-usap kay Malcolm. Halos matawa ang iba sa mga nakapalibot na gang members. Iniisip nila na baka inaakala ng binatang ito na hindi to totohanin ni Malcolm na barilin siya nito. Nasisiraan ka na yata ng bayet. Huwag mo sinusubukan ng boss namin. Tulad nga na sinabi ni Douglas kanina, ay kung hihingi ka ng kapatawaran, ay bugbog lang ang aabutin mo. Wika ng isang gang member.
Hindi ito pinansin ni Zeus. Maging si Malkov ay tahimik lang ding nakatitig kay Zeus at naghihintay na magiging reaksyon nito. Hindi mabasa ni Malkov ang binatang kaharap niya. Bakit napakakalmado lang nito sa kabila ng presensya ng Blazing Phoenix Gang? Bukod pa rito, ay may nakatutok pa sa kanyang baril. Ganun ba kataas ang kumpiyansa nito sa sarili pagdating sa pakikipaglaban? Alam ko namang, ako ang nasa tama at ang grupo ni na Douglas ang mali, kaya nababagay lang sa kanilang mabugbog. Pero kung ipagpipilitan mong mali ang ginawa ko, ay iisipin kong hindi makatarungan ng pamamalakad ng leader ng BPG. Kapag nalaman nito ng ibang gang, ay paniguradong magiging katawa-tawa ang BPG sa buong underground society. Wika ni Zeus. Umingay ang buong kwarto. May ilan na gustong-gusto ng gulpihin si Zeus dahil sa hindi nito pagbibigay ng galang sa leader nila. Pero may ilan din namang nasa matinong pag-iisip at nauunawaan ng husto ang sitwasyon. Kung ipagpipilitan nga ng leader nila na mali ang ginawa ni Zeus, ay magiging katawa-tawa sila para sa ibang gang kapag nalaman nila ito. Pero desisyon pa rin ni Malkov ang masusunod, kaya wala rin silang magagawa. Muling inilipat ni Malkov ang pagkakatutok ng baril sa ulo ni Zeus. Paano malalaman ng ibang gang ang patungkol sa bagay na to kung wala namang magsasabi sa kanila? Tayo lang naman ang nakakaalam sa bagay na to, kaya kapag binaril kita sa ulo, ay mababawasan na ang tsansang malaman pa nila tungkol sa pamamalakad ko sa BPG. Sang-ayon ka ba ron? Nagkibit balikat lamang si Zeus. Inilapit niya pa ang kanyang ulo sa nguso ng baril at nangahamong tinitigan si Malkov. I dare you. Lahat nag-aabang ng susunod na mangyayari. Base sa pagkakakilala nila sa kanilang leader, ay hindi malabong tuluyan nitong aruganteng binata na ito. Hangarin ako sa tapang mo. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong katapang na binata na kahit nasa dulo na ng paang hukay, ay kalmado pa rin nakikipaglaro kay kamatayan. Puri ni Malkov na sinundan ng malakas na halakhak. Anong pangalan mo? Hindi ka ba nangangalay? Bakit ayaw mong iputok muna ang baril na yan? Hindi ba makapangyarihan naman ang gang nyo? Saglit nilang maitatago ang bangkay ko pagkatapos mo akong patayin. Hindi tumugon si Zeus sa tanong ni Malkov. Sa halip ay hinamon niya pa itong iputok ang hawak nitong baril. Gusto mo ba talagang kalabitin kong baril na to? Nakataas ang kilay na tanong ni Malkov. Sige lang, ikaw lang din naman ang mangangalay. Wika ni Zeus saka muling isinandal ng husto ang sarili sa sofa. Kampanting pinagmasdan lamang niya si Malkov. Ilang saglit lang ay kinalabit nga ni Malkov ang baril, pero imbis na bala, ay apoy ang lumabas ang uso nito. Isa lang pala itong lighter pistol. Tumawa ng mahina si Malkov. Paano mo nalaman na hindi totoong baril na hawak ko? Tanong niya. Ang buong akala niya ay matapang lang talaga ang binatang kaharap niya, pero napagtanto niya na base sa kung gaano ito kakampante, ay malamang alam na nito na peke ang baril na hawak niya sa umpisa pa lang. Madali lang para sa akin na matukoy ang totoo at peking baril kapag nakakita ako ng isa. Tugon ni Zeus, namangha sa kanyang ibang gang members. Maging sila'y napaniwalang totoong baril ang hawak ni Malkov. Maging si Malkov ay namangha rin sa naging tugon ni Zeus. Aminado siya sa kanyang sarili na kahit siya ay hindi niya rin matutukoy kung totoo man o hindi ang isang baril. Ginamit niya lamang ito upang takutin si Zeus, pero hindi niya akalaing malalaman kaagad ito na peke ang baril na hawak niya sa unang tingin pa lang. Kumusa kang pumunta rito imbes na persahin ka ng mga tauhan ko. Hindi ka ba nag-aalala para sa kaligtasan mo? Tanong ni Malkov. Umiling-iling si Zeus. Alam ko naman na bilang isang leader ng gang, ay naniniwala akong makatarungan ng pamamalakad mo sa lahat ng bagay. Hindi man kayo kasing husay ng pumapangalawa at nangungunang gang sa buong Luzon, ay nakamit mo pa rin ang respetong hinahangad mo mula sa kanila. Wika ni Zeus. Naguguluhan tinitigan sa mata si Malkov. Tinutukoy mo bang
ako bilang isang leader ng gang namin o isa ka ring leader ng gang? Tanong nito habang may mapanukat na tingin. Napakamot sa kilay si Zeus. Tinutukoy ko ikaw bilang isang leader ng gang nyo. Sagot niya. Hindi kumbinsidong tumango lamang si Malkov, pagkatapos ay mahina itong natawa. Kung ganyan din naman palang impression mo sa akin bilang isang leader ng gang, ay malamang nahulaan mo na rin kung bakit kita nagawang takutin gamit to. Wika ni Malkov pagkatapos ay muling nagsindi ng tabako gamit ang lighter pistol. Gusto mo akong sumali sa gang niya, tama ba? Plano mong dalhin ako sa puntong magmamakaawa ako para sa buhay ko. Pagkatapos ay aalukin mo kung pagsilbihan ng iyong gang. Kung yun ang kaso, ay hindi ako interesado. Sambit ni Zeus. Hindi mapigilang mainis ng iba sa sinabi ni Zeus. Patunay lang ito na minamaliit nito ang mga gang nila. Maraming nagkandara pa na makasali sa gang nila. Pero kung magsalita ang binatang ito, ay parang ang gang pa mismo nagkandara pa sa kanya para sumali siya sa kanila. Sino ba siya sa akala niya? Sabay-sabay silang tumingin kay Malkov. Tama ba ang sinabi ng binatang ito? Plano ng kanilang leader na alukin ito na sumali sa kanilang gang. Kaya nagawa nitong takutin ito ng lighter pistol? Napangisi si Malkov, sabay na pailing-iling. Paanong may ganitong binata na may pambihirang talento? Nabasa na nito ng husto ang plano niya umpisa pa lang. Kung makukumbinsi niyang sumali ito sa kanilang gang, ay magiging malaking tulong ito para sa kanila. Anong pangalan mo? Interesado akong malaman ang pangalan ng isang henyon tulad mo. Tanong ni Malkov pagkatapos ay ibinuga ang usok ng hinit-hit niyang tabako. Zeus Lawrence. Tipid na tugon ni Zeus. Saglit na nag-isip si Malkov nang marinig ang pangalan niya. Parang narinig ko ng pangalang yan. Wika niya. Sumenga si Malkov sa isa niyang tauhan na lumapit ito sa kanya at may ibinulong siya rito. Pagkatapos ay muli niyang ibinalik kay Zeus ang kanyang tingin. Zeus Lawrence. Napakagandang pangalan para sa isang talentadong binata. Puri ni Malkov. Sigurado ka bang ayaw mong sumali sa amin? How about i-offer ko sa iyong nabakanting posisyon ni Douglas? Magiging isa kang kagalang-galang sa buong Luzon kapag naging kanang kamay ka ng BPG. Nalaglag ang panga ng mga gang members nang marinig ang sinabi ni Malco. Seryoso ba ang leader nila? Marahil ay nakakalamang nga ito sa kanila dahil sa mas mahusay ito sa pakikipaglaban. May kaalaman din ito pagdating sa mga baril. Pero paano pala kung pineke lang din ni Douglas ang sinabi niya kaninang ang binatang ito ang nambugbog sa 4 niyang tauhan para lang maparusahan ni Malkov ang binatang ito at hindi na ito makapagsumbong pa patungkol sa ginagawa nila. Paano rin pala kung may kaalaman lang talaga ito patungkol sa mga lighter pistol at nagsisinungaling lang ito na kaya nitong matukoy kung peke man o totoo ang isang baril sa unang tingin pa lang. Boss, sigurado ka ba sa inaalok mo? Paano pala kung sinasakyan lang nito sinabi ni Douglas kanina para makapagyabang? Lakas loob na winika ng isang gang member. Sang-ayon naman ang iba pa sa sinabi nito. Naniningkit lang ang matang pinagmasdan ni Malco ang nagsalita. Kino-question mo ba ang desisyon ko? Kung marunong kumilatis si Zeus ng tunay at peking baril, marunong din siyang kumilatis ng tunay at peking fighter kapag nakakita siya ng isa. Hindi tumugon ng gang member sa halipay, napayuko lang ito. Ang sino mang hindi kumbinsido ng binatang ito ay nagsisinungaling lang sa pambubugbog sa grupo ni Narman, ay malayang makakatutol. Kung sa tingin nyo ay higit ang kakayahan nyo kaysa kay Zeus, ay malaya kayong patunayan ang sarili nyo, at patunayan na isa lamang sinungaling ang binatang ito. Kung sino man ang makakagawa, ay agad na gagawin kong kanang kamay. Pasigaw na sambit ni Malkov. Marami man ang hindi kumbinsido at marami man ang nag-aasam sa posisyong iniwan ni Douglas, ay hindi pa rin sila naglakas loob na hamunin si Zeus. Paano pala kung totoo ang sinasabi ni Douglas?